Hello everyone, and welcome back to another episode of Voice of Impact. Today is a special day as we have a very important introduction to make. I'm thrilled to introduce you to a remarkable individual who has taken on the crucial role within our Elders Club of Caribbean Incorporated. Please join me in welcoming the chair of the Grievance Committee, Mr. Bobby Ramos. Bobby Ramos assumed his position just a few months ago, bringing with him a wealth of experience and dedication to our community. Today, we'll get to know him better, learn about his vision for the Grievance Committee, and understand the incredible contributions he has already made in such a short time. So without further ado, let's dive right in and get to know Mr. Bobby Ramos. Sir, good morning. Good morning. How are you? Fine. I'm glad, sir. So, sir, would you like to say something about yourself? I'm Bobby Ramos at residing at the Palmera. Okay. Kailan pa po? Since 2015. So sir, November. so 2015. So, kailan po kayo naging member ng The Elders Club po? Naging member ako, I think, siguro mga 2019. 2019. Yes. That's good. And when were you elected? As we understand, you are the chair of the Grievance Committee of the Elders Club. So, kailan po kayo naging chairperson or chairman ng Grievance Committee? This 2023, no, appointed by the board. Now, I'd like to ask a question. Can you please explain the role of the Grievance Committee and how it serves the Elders Club of Caypian, Inc.? Ang role namin being Grievance Committee, no, inaano namin lahat ng mga reklamo na nagagaling sa elders. Kami ang nag-aayos ng mga problema at lahat ng mga posibleng hindi lamang dito sa loob ng pati yung mga miyembro na nasasakop ng elders ay sakop din po sila dito para kung ano man merong mga problema na o hinaingok o mga kami ang direktang maayos. Tinitimbang namin ang katwiran ng bawat isa. Pinadadala namin sila ng invitation letter or through communication, etc. Kaya para madinig namin ang both side ng bawat isa. After that, binibigyan namin sila ng, kami ang gumagawa ng pagsusuri, pag-aaral doon sa mga salita ng bawat panig. Inaayos namin at tinitimbang namin kung sino ang may katwiran hindi sa bagay na yun, na kanilang nireklamo. At although hanggang maaari, inaayos namin ito sa maayos at mapayapang pamamaraan sa aming grievance. Nice. Kaya yun lamang po. Thank you very much po, sir. Okay, sir. So, what are some of the main challenges that the Grievance Committee faces in addressing grievances po dito sa mga seniors natin sa Elders Club? Tungkol dito sa mga dokumento na sinusumite, although tinitimbang namin lahat at kung meron pa mga iba pa na maaaring makakatulong sa pagresolba ng problema, lalo kung may mga ginulog sa amin na grievance ang ating mga kasamahan sa elders, BOD, kagad namin ina-actionan, pinag-aaralan namin base dun sa dokumento na aming na isinumite na binigay sa amin. Pagkatapos, kung meron pa man dokumento na kailangan namin, sinasabi namin na kung pwede ibigay, makuha natin itong bagay ito para na sa gano'n. Talagang magkaroon ng transparency doon sa bagay na sa ginagawa namin. Ayaw kasi natin na mabigyan tayo ng isang na magbutasan tayo dahil lamang sa bagay na hindi natin alam. Ngayon, sinisikap namin at pinag-aaralan bago namin gawin ang isang bagay na ito yung makatotohanan at may talagang masusi namin pinag-aaralan ng aming grievance committee, no? Sa katulad ng aking kasamang vice and member. No? Yes. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa mga kasama ko na medyo matagumpay namin na idadaos yung aming mga gawain as a tech elders. Patuloy namin ito hanggang sa maiayos kung ano man meron na bumabalot sa
dito sa pamunuan, kami po handang tumulong at ayusin kung ano man meron nararapat na gawin na mas makakabuti pa at maaaring maibigay natin sa tao, sa mga miyembro na mas mahigitin pa, mas mahigitan pa ang mga gawain na kung ano man yung mga nakaraan, mapabuti ang lahat. Very nice. Thank you po, sir. Okay, sir. So, how do you ensure that the grievance committee remains fair po and impartial in handling complaints ng mga seniors dito sa Elders Club? Unang-una, ang grievance committee po ay pinatatawag namin both parties, yung complainant pati yung accused sa bagay na yan. At gumagawa kami ng mga tanong sa kanila upang pag-aralan namin kung anong mga sagot nila at kung may basihan. At ganoon din naman kung may mga dokumentong ipine-present, nililingap namin yon upang maging ano rin yun sa aming paglilitis o pagtatanong sa mga gumagawa ng hindi maganda, lalo na kung ito internal ano lang naman to sa tech elders. Hanggang dito lang naman kami, hindi naman kami pwede lumabas. Kaya kung ano man yun, halimbawa, tinitimbang namin at nakabase rin po kami doon sa mga dokumentong sinusumite at doon kami inaano namin sa pag-aaral namin na kasi nga, the truth must prevail. Kung ano yung mayroong ebidensya ka na maaari mo ipresenta, much better dahil hindi naman kasi ang ebidensya is napakatibay po para sa mga lalo na kung mayroong mga reklamo laban sa ganito sa ating tech elders. Siyempre kailangan mga document mas presented. Hindi naman kailangan yung ngaw lang o daldal lang, no? Ang ginagawa natin na nililingat lahat yun. At tinatanong din naman natin yung mga akusado at saka yung mga nagreklamo, tinatanong din naman natin para pero ang pinatatawag namin, pinadadala namin ng communication o ano pa man para umatin sila dito sa aming pagkatawag. Nasa gano'n, hindi nagkakaroon ng bias, no? Kaya ayun ang layunin namin upang maiangat ulit ang antas ng tech elders. Hindi lamang tayo basta-basta gagawa ng isang bagay nang walang basihan. Sa lahat ng mga aming gawain, ginagawa namin lahat ito upang sa ikabubuti ng asosyasyon ito. Maraming salamat po. Okay, sir. I was just curious. What are the possible recommendations that you usually give if there is a case for grievance? Generally lang po, sir. Depende dun sa binabato sa aming na kaso. At kung ito ay medyo mabigat at medyo talagang probable cause, ang kabigatan ng kaso isinampa sa amin, dilulog sa amin, ay binibigyan namin ng mabigat na sanksyon. Okay. Although kung ito yung mga mababaw lang, hindi naman siya masyadong so binibigyan namin ng reprimand. Una-una, first offense, second offense, and third offense. Upang ano man yung problema na namamagitan doon sa reklamo niya, binibigyan namin ng tamang hustisya. Hindi naman namin binibigyan ng mabigat na yung depende sa gravity ng kaso ng kanyang kinumit na nireklamo sa amin. Kaya yun, ang ginagawa namin ay para kausapin at tatanungin depende sa gravity at sa sagot niya. Wala kaming kinikilingan at hindi kami basta-basta gagawa ng action na pagsisisihan niya o halimbawa na hindi naman angkop dito sa trabaho nito, dito sa grievance. So, kaya nga tayo mayroong grievance upang ayusin, linisin, maging transparency ang lahat ng galaw ng ating organization. Yes. Yes. So it depends upon the gravity na sa aming pag-aaral. Kung ito mabigat, ay bibigyan namin mabigat na sanction. Ngayon, kung ito naman mababaw lamang, ang ginagawa namin, bibigyan na lang namin ng reprimand. Or 1 day suspension, or 2 day suspension, etc. I see. Thank you very much, sir. So another question po, sir, is how do you promote open communication and transparency
within the Elders Club of Kaipian Inc. and also the Grievance Committee. Paano nagagawa niyo yun, sir? Well, sa unang-una, ako ay nagpapasalamat sa ating sa ating Panginoong Diyos at itong aking posisyon na being a Grievance Committee Chairman ay patuloy na sinisikap ko na maayos natin ang kung ano man yung mayroong problema o bumabalog dito sa Tech Elders. So, hindi na kailangan maayos natin ito as lalong madaling panahon para maiatas natin ang antas o yung antas ng Tech Elders. Una-una, wala tayong kinikilingan na o kinakampihan. No? Ang purpose ng grievance is sa transparency, taka yung hindi siya kumakampi o kanino man o sino man ang hindi natin na ito, basta kung ano man yung nagkasala o siya man, kung sino man yung nagkasala, ay patuloy namin na patuloy kami nandyan upang hanggat maaari maitaas namin ang moral ng bawat isa kasi lahat ito mga seniors ito, no? Ang mga miyembro, walang hindi seniors na miyembro, no? Kaya ginagawa namin ang abot makakaya para maiayos ang lahat. Kung maaari lang, itaas na itong moral ng Tech Elders ay maitaas natin sa lalong magaling panahon. Yes. Thank you po, sir. Thank you very much. Okay, this is a very enlightening, all these questions that you've been answering and giving to the Elders Club, sir. And there is just one last question. I promise it's just one last. The question, sir, is what are the future plans that you have made to further strengthen the grievance process, the committee, and what would you like to, anong gusto niyong ipaabot sa mga elders as a message po? Okay, ang masasabi ko for the last, ito pong grievance committee ay lalo-lalo na ang hangarin natin ay mai-uplift o maitaas ang ating antas ng pamunuan, no? At ipinararating din natin dito sa ating mga miyembro ng Tech Elders Association. Yes. Ay huwag sila mangiming magsalita o magsabi dito sa pamunuan o dito sa Tech Elders. Kung meron man silang mga problema o ano pa man o away na nakapanood dito sa Tech Elders ay tayo po ay handang umaksyon din sa bagay na yan. No? Dito sa Elders Club, ginagawa natin ang abot natin mga kaya. Ito yung walang pinupilingan, walang pinakampihan. At parehas po tayo, no? Base lang po dito sa kung sino man ang may mga problema ay ating pong binibigyan ng tugon dito sa bagay na ito. No? Ako ay nagpapasalamat at medyo nabigyan ako ng pagkakataon ng mga pagsalita dito sa bagay na ito ay upang maibahagi ko rin ano ba ang role ng isang committee, lalo ang grievance committee, no? Ano ba ang role niya? At para sa kaalaman ng lahat, ay nais ko rin malaman ninyo na ang grievance committee po ay ang layunin niya ay maitaas ulit ang ating murang ng ating pamunuan upang ang lahat po ay maging masaya, hindi lamang iwasan natin yung konting problema, huwag mo natin palakin. Kung kinakailangan, sabihin agad po natin upang magkaroon tayo ng konting paglilinaw at may bisan man lang kung ano man yung mga problema bumabalot sa inyong mga puso ay handa po kami tumulong. Maraming salamat po. And there you have it, folks. I hope you enjoyed getting to know Mr. Bobby Ramos, the chair of our Grievance Committee, a little better today. His commitment to our Elders Club is truly inspiring, and I have no doubt that his leadership will continue to make a positive impact on our community. Before we wrap up today's episode, I want to remind you all that your voices matter. If you have any questions, suggestions, or topics you'd like us to explore in future vlogs, please don't hesitate to reach out. Voice of Impact is all about empowering our community and making a difference together. Thank you for joining us today, and remember, your voice has the power to create change. Until next time, this is Judy Fabian saying stay engaged, stay positive, and keep making an impact. See you in the next episode.